Sabi nila may phoenix sa Wan Shushan. Bakit matagal na akong naghihintay? Wala pa rin lumilitaw. Lumabas na sa wakas. Maliit na phoenix! Kailangan ng aking mengyaw ang iyong puso para mabuhay. Yes, Jinsu! Fengling yan! Ikaw may bonus pa pala. Gagamitin ko ang iyong apoy para lutuin ang iyong puso. Hindi mo talaga ang pusong mahiwalay sa tawan. Kailangan ko itong lutuin ngayon din. Tayo na sa akin na ang gintaw puso ng phoenix. Kailangan ko parang ng balahibo ng sulong. Sumay ng ilong at kariskis ng bushi. Pagkatapos ay makagagawa na ako ng Jusuan Hyundai. Mingyaw. Katulong sa mga ganas, hindi mo kaya natulog ka kayong kalwa. Mingyaw! Anong bak na? Tuwing ko nita iyong kalwa at eskrito para mapuhay kang muli. Mabilis na tumakbo ang bata. Kitang-kita ko na nilagay niya ang pusong phoenix sa kawali. Paano wala na? Ito ba ang hinahanap mo? Sino ka? Nagtataka na iyong pusong phoenix. Ibigay mo ang puso ng phoenix, ihigtas ko ang iyong buhay. Ang huling tao na salipa sa akin ng ganyan. Matagal lang nga sa ilalim ng lupa. Manari ko sino sa atin na mauna. Hindi lang magluto ang isang kusinero. Kapatid, hindi ko inafala na ako. Silugsi ako kung susong at ganito pahina. Hindi makuha ang puso ng phoenix para gamutin ang iyong lason. Kung hindi kita mayaritas. Ano pa ang silbi ng buhay ko bilang kuya mo? Sandali! Sabi mo, ikaw ay nagayususong. Pinawan mo ako. Kung hindi ko mayaritas ang kapatid ko, gusto mo namatay. Ang Zulong Yu ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Yushuzong. Hinahanap ko na matagal at ngayon natagpuan ko ng walang kahirap-hirap. Isang buhay kapalit ng Zulong Yu. Batas naman. Kayang-kaya kong iligtas ang kapatid mo. O na, dalhin mo ako sa Yushuzong. Sun Xingyi, ano na ang kalagayan ng aking anak? Kung hindi pa darating ang puso ng Phoenix, baka si Liu Xiaoji ay... Matagal na ring lumayo si Hong Er. Bakit hindi pa bumabalik? Bakit hindi pa niya kayang talunin ang isang bagong muling ipinanganak na Phoenix? Tatay, nakabalik na ako! Hopper! Akted, makumali! Nakabalik pa ako! Saan ang lamo? Nandito sa akin ang dala. Ako si Muyunsi, nagbabati sa inyo, Liu Zongzu. Sino ka? Ang taong makakaalis ng lason sa iyong anak na babae. Time po ay isang kangasang aking anak. Lason lang iyan na pumunta sa maling landas, madali lang iyan para sa akin. Magsiyan siyang pakiusap. Gagamutin ko siya. Pero gusto ko ang pinakamahalagang kayamanan ng Yushuzong. Ang Zulong Yu. Ano? Sige, sinabi mong sulong yu ito. Kung maligtas mo ang buhay ng aking anak, ibibigay ko sa iyo ang buong Yushuzong. Nandoon na ako magkano ng medisina at hindi pa ako makakapasahing kayang gamutin ang lason ito. Tanong pa si Liu Qianjin na kung sino man ang makakaigpas sa kanya, ikakasal siya sa kanya. Bata pa lang iyan. Baka nandito lang siya para manlim lang at makuha ang kayamanan. Hindi mo kaya, ibig sabihin kulang pa ang iyong kakayahan. Panooy ninyo. Isang tignapain. Huwag mo sabihin gagamitin mo iyan at isang klas ni Liu Xiaoji. Huh? Kapatid! Kapatid! Nakakasita na ang kapatid ko! Kapatid! Kumusta ka na? Kuya, may gusto na ako sa isang tao. Ha?
Hindi pwede yan. Natanggal na talaga ang lason. Ano? Tanda na akong kala ng medisina. Hindi pa ako makarinig pa rin makakagamit ng pagkain para sa lason. Sandali lang. Ikaw ba ay... Liu Zhongzhu, natanggal na ang lason ni Liu Qianjin. Aalis na po ako. Oh, Mugyu. Muxiansheng, ipinagtatiwala ko sa inyo ang lahat dito. Ingat po kayo, Sun Shenyi. Muxiansheng, maraming salamat sa baligtas aking anak. Hindi ko alam paano na mabibigyan ginti. Ang gabi ninyo, ang aking maraming napupugay. Liu Zongsu, komong ka pala. Mayroon naman tayong kasunduan. Muxiansheng, kailangan pa ng ilang oras para makuha ang Zurugyu. Ano sa palagay ninyo? Magpahinga muna kayo ngayon at bukas, personal ko itong ibibigay sa inyo. Hong Air, samahan mo si Muxiansheng sa silid. Ogo, Muxiansheng, bitiwayo. Tatay, Suer, sabihin sa tatay ang lahat ng kailangan mo. tatay, sinabi ni Xuer na kung sino man ang makakaalis ng lason, ikakasal si Xuer sa kanya. Saan man siya pumunta, susundan siya ni Xuer. Sumyan! Liu Xiaoji. Ganitong gabi, ano ang ginagawa mo dito? Mubangzi, narito ako para ibalik ang utang na loob ko sa iyo. Liu Xiaoji, nagkita lang tayo dahil sa isang kasundukan. Walang utang na loob dyan. Mugongzi, nangako ako noon, sino mang makaalis ng nakakalason na lamig sa aking katawan. Pakakasalan ko siya. Kaya kayong gabi tayo. Ito, isang pagkakaroon ka. Mayroon na akong asawa. Ay naku, normal lang sa isang lalaki magkaroon ng maraming babae. Mula kayong gabi, ako ay para sa iyo. Aalis ka pa? Mahal ko, ikaw. At sumuko ka na sa akin. Liu Zongzhu, hindi maghahanap sa iyo ang tatay ko ngayon. Magiging asawa ko talaga ikaw. Motaoyo, ito na ang sulong yun na ipinangako ko sa iyo. Tama, Yu Zongsu. Katapos lahat na ito, bisita ko para makasalam kung kayos. Ngayon ko naintindihan kung bakit hindi sumasali ang Yushu Zong sa Xianxu Dasai. Kahit ang isang kayamanang tulad ng Sulong Yu ay hindi sila mapabilib, lalo na ang Yinglong Jiao na premyo. Xianxu Dasai, Yinglong Jiao, para itong unan na dumating ng tama sa tamang oras. Mingyao, mukhang malapit na akong makumpleto ang lahat ng sangkap. Kung ayaw ninyong sumali, ibigay na lang sa akin ang Yushu Zong. At ikaw naman sa tamang panahon, magiging alipin ng lahat. Uso, Cheng, napakalakas ng mukha mo. Huwag mong isiping dahil malapit ang Nong Xiaozong sa Xianming, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. So what? Pakinggan mo, kung hindi sasali ang Yushu Zong sa paligsahan, ituturing kayong pangilan sa huli. At ang parusa sa pinakahuli ay hatiin kayo ng mga ibang sekta. At kayo ay magiging pinakaabang mga alipin. Matagal akong lumayo, pero ganoon pa rin ang ugali ng Xianming. Talagang hindi matanggal ang masamang ugali. Kung gusto ng Xianming na makipaglaban, ang Yushu Zong ay hindi rin basta-basta matatalo. Sino ba ang nagtatanong kung anong kinakain mo? Iba ang paligsahang ito. Inayos ito ng Xuxian para pumili ng susunod na kahalili. Kapag naging kahalili ako, magiging isang Xian rin na ako. Pamumunuan ko ang lahat ng sekta. Para hatiin kayo. Pero may paraan naman para maiwasan ito. Alam ko wala kayong chef kaya hindi kayo sumasali. Kung pumayag si Xuer na maging eksklusibong katulong ko, magpapadala ako ng pinakamahusay na chef para hindi kayo mautas sa ibaba. Gusto mong mamatay? Sino ang nagsabing walang chef ang Yushu Zong? Liu Zongzhu, kung sasali ako sa Xianxu Dasai at mananalo ang Yinglong Jiao, mapupunta pa sa akin. Mudaoyo, ano ba ito? Ang Xianxu Dasai ay para lang sa mga miyembro ng aming sekta. Sino ka ba? Ano ang sinasabi mo? Siya ang aking sawa. Bilang aking exclusive girlfriend, nakikipagdadyan ka pa sa lalaping ito.
Talagang kailangang parusahan kita ngayon. Hayop ka! Sinugatan mo ako! Ang Long Xiaozong ang pinakamalakas na sekta. At ako, ang anak ng pinuno ng Long Xiaozong. Sinugatan mo ako! Patayin kita! Lo Xiuzong, swak ang Yu Xiuzong ay hindi matatakot sa banta. Tama, Sixuer. Muda Oyo, basta mapanatili ang Yushu Zong, hihilingin mo lang. Mula ngayon, ako na ang bagong chef ng Yushu Zong. Liu Chenfeng, lalapastanganin mo ang patakaran? Basta miyembro ng sekta, pwedeng sumali sa Xianchu Dasai. Yun si Emang ako, ang patakaran ng hilabag. Manugang ko, alam na ng biyenan mo ang nangyari sa inyo kagabi. Alam ko na. CJ. Kung ganyan kayo dalawa, hintayin ninyo ako. Kapag naging tagapagmana ng Chuxian ako, pagsisisihan ninyo ang buhay. Patitikin kita muna. Kung ano ang ibig sabihin ng pagsisi sa buhay. Natagawa mo ba? Ang Long Xiaozong, gigibain ang Yu Shuzong ninyo. Ang Long Xiaozong. Gigibain ang Yu Shuzong ninyo. Liu Zongzhu, ipaubaya mo sa akin ang bukas na paligsahan. Muda Oyo, salamat sa pagtulong mo sa Yushu Zong kanina. Pero mapanganib ang Xianchu Dasai, mahirap makuha ang posisyon ng tagapagmana. Hindi ko kayang panoorin kang magpakasakit pa para sa amin. Kaya lang ko sa pagiging tagapagmana ng Chuxian. Sumasali ako sa paligsahan para sa iyong Long Jiao. Maligayang pagdating sa bahay, tagapamahala ng Xianming. Tumayo na kayo. Ang paligsahang ito ay inayos ng Xianmen sa kahilingan ng Chuxian. Isang oras ang tagal ng palaro. Tatlong putahe ang kailangan mo tuwin gamit ang hina-apoy, yang apoy at walang apoy. Ang bawat putahe ay dapat may magandang lasa, puno ng espiritual na lakas at paganda ang hitsura. Bukod sa inglong na sungay, ang mananalo ay magiging kahalili ng Chuxian. Ngayon, opisyal na itong nagsisimula. Wuchuxian, ikaw muna. Liu Dachu, nagsisimula pa lang ang palaro, bakit tinatawag mo siyang Chuxian? Mapagkumbaba talaga si Wu Chuxian. Sa paligsahang ito, sino pa ba ang may karapatang manalo kundi siya? Sana naman Wu Chuxian, kapag nanalo ka na, huwag mo kalimutan kami ng aking kapatid. Hay nako, kayo talaga. Huwag kayong mag-alala. Kapag naging Chuxian na ako, magbibigay ako ng pinakamainam na pagkain at makalangit na hayop sa Tianjuimen at Huangjingmen inyo para makapag-asenso rin kayo. Maraming salamat, Wuchuxian. Naglakas loob ka pa rin pumunta dito. Nagsimula na ang palaro. Nahuli ang Yu Shuzong, dapat ay alisin na agad. Sandali lang, Baisoche. Nandito na sila, hayaan na nating sumali. At dahil pumayag si Wu Xiaozhu, bilang pagbubukod tangi, pinapayagan kayong sumali. Kapag naging kahalili na ako ng Chuxian, gigibain ko ang Yu Shuzong sa harap mo at ibibigay ko ang nararapat na parusa sa hampas lupang sewer. Isara mo ang iyong bibig! Maliit na salbahe, sabik na sabik ka bang maging katulong ko? Bakit ganyan ang damit mo? Naparito ako para tulungan ka. Ikaw kasi ang kumakatawan sa aming Yu Shuzong sa paligsahan. Ako pa naman ang anak ng pinuno ng Yu Shuzong. Hindi kita paaasahin na mag-isa. Pero ako, Pumayag na ang tatay ko na maging asawa kita. Kaya ikaw na ang pipiliin ko habang buhay. Saan ka man pumunta? Susundan kita. Nakiusap sa lahat ng kalahok na bantayan ng oras. ayan Choi na ang huling sandaling ito. Kapag nanalo ako, wala na kayong pagkakataon. Tara nga, baka maubusan tayo ng oras habang nag-uusap tayo. Bye host, ano ba yan? Bakit hindi mo sinabi na masimula na? Pagpasok mo, nagsisimula na agad, ganyan palagi ang patakaran. Sige na, hindi na kita papansin. Kumusta? Ang husay ko sa kutsilyo ay pinupuri pa ng aking sariling ama. Liu Zongxiu, mahal ka niya talaga.
Ano ba yan? Bakit nakulong ang lahat ng aming mga sangkap? Hindi ako laban sa ito. Isang set ng sangkap lang ang ibinibigay, kaya kayo na ang mag-ayos ng sa inyo. Salbahe ka. Yan ang mangyayari kapag tinulungan mo ang isang talunan. Pero bukas pa rin ang aking alok. Tawagan mo lang akong amo ngayon at sisiguraduhin kung hindi mamamatay ng masakit ang yusyusong ninyo. Alam ko, kayong mga yan ang may kagagawa nito. Wala kang ebidensya, huwag kang basta-basta mag-akusa. Kahit ibigay pa namin sa inyo ang pinakamagandang sangkap, basura pa rin ang lalabas. Paano kayo mananalo laban sa Kirin B na inihanda ko ng maaga? Huwag kang magbintang ng walang basihan. Kung may kakayahan kayo, makakapaghanda rin kayo ng maaga. Sino ba ang nagsabi na hindi kami naghanda? Ito, at ito, ang sarap-sarap tingnan. Saan ang gawing ang lahat ng ito? Wanyan Lingyu, Yun Gike, Yulong Jin, at marami pang iba na hindi ko pa alam ang pangalan. Kahit maganda ang sangkap, anong silbi noon? Ang tunay na mahusay na chef ay nagpapahalaga sa kasanayan, hindi sa sangkap. Tulad mo na walang kakayahan, hindi mo kailanman magagamit ang mga sangkap ay yan ang tama. Ibigay na lang sa amin. Kayong dalawa walang kakayahan. Naglakas upang magnakaw. Ninakaw ninyo ang aming mga sangkap. By host, hindi ka ba nakakafita? Para maipakita ang buong kakayahan ng mga kalahok. Ang Sian Shudasai ay walang mga patakaran. Basta manalo ka, lahat ng paraan ay pwede. Kung may lakas loob ka, makialam ka rin sa kanila. Huwag na kayong magreklamo kapag naging bastos na ako. Bumalik ka! Hinihintay kita! Ibigay mo na sa akin ang lahat ng sangkap. Pakawalan mo siya ngayon. Pakawalan mo siya ngayon. Huwag kang magmamadaling salita sa akin. Kung ayaw mong saktan siya, ibigay mo na ang lahat ng mga sangkap mo. Huwag! Huwag mong basilin, mahal. Ito rin mga pizzahan. Tumahimik ka, bastos! Wala siya, hawakan ng mga sangkap. Sasakalin kita. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin ay pumayag ka na. Liu Dachu, dalhin mo dito ang lahat ng sangkap. Opo! Dalhin mo na! Huwag mong subukan. Umarang, mukhang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang babaeng ito. Ha? Mapapamata ka ba? Umagalaw ka pa rin! Subukan mong pumalaw, tingnan natin. Huwag mo akong pansinin, mahal. Kailangan mong manalo. Mahal! Ha, handa siyang panoorin tang mamatay. Mamatay! Isuko ang mga sangkap na iyon. Sabab, hindi ko pinapasag yun. Siya ang nagdigtas ng aking buhay. Kahit mamatay, handa ako. Nuwad pa, duwan ko. Kawa ko. Yun, hahayaang masaktan siya. Sundachu, ipinagkatiwala ko sa iyo ang aming pagkain. Huwag kang maglala. Sa mga sangkap na ito, ikaw ang magiging susunod na Chuxian. Nakuha mo na ang mga sangkap, pakawalan mo na si Xuer. Kailan ko sinabi na pakakawalan ko siya? Paano mo nagawa na baliktarin ang sinabi mo? Sabi ko, ibigay mo ang mga sangkap at hindi ko pababayaan na masaktan ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Kasi, alipin ko siya Wala ka ng sangkap ngayon, hindi ka na matagal. Ako ang mananalo sa padigsahan. Ako rin ang maging dagbanan ako'y nariimutal. Hindi ako papayag na matalo ng ganito. Alam ko na hindi ka titigil. Magluluto ka pa rin talaga? Liu Dachu, galaw na! Luan to Wag! Dumudugo ka na, tigilan mo na. Sige tama. Noong sa nakabasa kami kalok ko, yikian mo ni. At hindi maaaring matigil. Ibig sabihin. Naintindihan mo na. Ito ang mga Fingdo Kian Kun, ang nawalang lihim na pamamaraan. Hadlakan siya agad kung hindi tiyak na matatalo ako. Mahal ko! Kung talagang gusto mong mamatay ang babaeng ito, ituloy mo. Mahal ko! Huwag mo akong pansinin. Kung hindi ka titigil, mamamatay talaga siya. Huwag!
Nagutos ako sa iyo na magluto. Tapos na ang oras. Huminto na sa pagluluto ang lahat. Tapos na. Piafli na kami ko. Ibo ang sila ni. Siyon Lixianzi. Maligayang pagdating, Yulik Sianzi. Tumayon kayo. Ang tatlong putahing ito ay perpekto sa hitsura, amoy at lasa. Hindi ko inaasahang may ganitong talento sa mundo ng mga immortal ngayon. Ngunit 4 ang kalahok, bakit 3 lang ang pagkain? Sianzi, ang hayop na iyon hindi nagluto. Rete, itlog kong hayam niyan. Sino ang niya ang pudo? Ito bago ang nakikita. Lihim na putahe ng Immortal Palace ang Longfeng Dongqiankun. Niloloko mo sino? Hindi ito ang Longfeng Dongqiankun. Uchuxian, matagal nang nawala ang Longfeng Dongqiankun. Paano mo malalaman na peke ito? Ibig mo bang sabihin? Mapalad akong nakita ko ito bago pa man ito tuluyang mawala. Ang Longfeng Dongqiankun ay puno ng napakaalakas na espiritual na lakas. Hindi ito matutumbasan ng basura na iyan. Totoo man o hindi ikaw. Magbasya! Sianzi, tingwo si Mato. Tikman. Lupo, ang gilay. Ang aking lakas ay tumataas. Ako rin. Sa espiritual na lakas lamang ng isang putahe, tumataas na ang ating kalakasan. Paano pa kaya kung kainin natin ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang matsugas. Totoo ba talaga ang pagkain ito? Totoo ba ito? Impossible! Kung basura na iyan ay hindi kailanman makakagawa ng Longfeng Dongqiankun. Totoo man o hindi, tapos na ang paligsahan. Pakawalan mo siksur. Paano kung hindi ko pakawalan? Hindi ko pakakawalan. Beka. Akala mo ba magtatagumpay ka ulit sa parehong galaw na iyan laban sa akin? Sumatay. Ano? Uchuksyan! Yuksyan! Papatayin kita! Mga Ginoo at ginang, ito ay paligsahan sa pagluluto, hindi away sa labasan. Kung hindi kayo susunod sa patakaran, mamamatay kayo. Halika mo. Siya, anong sabi? Sabutin ka ba sa talo ka na ng talo? Okay ka lang. Okay lang ako. Alam kong ililigtas mo ako. Huwag kang malala. Ipaghihiganti kita, pangako. Pagkatapos ipahayag ni Xianzi ang aking panalo, papatayin ko itong basto sa harapan mo. Hindi pa natitikman ni Xianzi Yunli, anong karapatang sinasabi mong natalo ako? Ang peking Longfeng Dongqiankun mo lang, akalaing mananalo ka sa akin. Nakinig ka ba lang? Matagal na akong hindi lumabas at pababa ng pababa ang antas ng mga kusinero sa mundo ng mga immortal. Napakalakas ng mukha mo. Pinagtatawanan mo ang lahat ng kusinero rito. Gusto mo bang mamatay? Xianzi, pakitikman po. Makapawa. Bakit naman bababa ang antas ni Xianzi para tikman ang basura mong lutuin? Bilang hukom, kailangan mo lang tikman ang lahat ng pagkain bago maglabas ng hatol. Kung hayagan kang mamamanig at mabalita ito, baka masama ang marating para sa iyo. Hindi maganda sa reputasyon mo, di ba? Gusto mong mamatay? Papatal kasi sa mahal ni Pusa.
Napakalakas ng presyon niya. Kung lalabanan mo ito, tiyak na malubha ang natatanggap mong sugat. Kahit hindi masugatan, mababaliw ka pa rin sa lakas ng dating. Kaya palang tiisin ang aking pressure. Lalaki, nagsisimula na akong maging interesado sa iyo. Hoy, tikman na lang ang pagkain. Huwag nang kumamot ng ibang bagay. Hindi ko inakala na ganyan kakaprotektibo sa iyong kasama. Sige, tikman ko na ang putahing ito. Diyosa, talagang kakainin mo iyan. Sa tingin ko, hindi maganda ang lasa niyan. Yosa, pakiisip-isip muna. Pinagdududahan ba ninyo ang aking desisyon? Kubosa, hindi kami dala sa bala. Nag-aalala lang po kami para sa inyo. Ako rin. Pakisubukan ako. Itha, ano ito? Ang sabaw ay malambot sa panlasa, banayad ang halimuyak. May tamis ng kalabasa at nakahalong iba't ibang gulay. Nakaamoy pa nga ako ng bahagyang halimuyak ng gatas. Kahanga-hanga talaga. May bahagyang lamig sa unang higop pero walang nakakatinding ginaw. Makinis tulad ng gatas. Dalawang sangkap lang pero magkasalit-salit ang lasa at texture. Talagang masarap ito. Ganoon ba talaga kasarap? Wala kahit isang piraso ng karne, pero nararamdaman ko pa rin ang lalim ng lasa nito. Hindi ko mapaniwala ang ito ay tunay na putahing panglangit. Kano? Ang aking sentro ng lakas ay kumikibo. Ang aking tangkiyan ay nagbabalanse. Siansi! Gago ka. Nilason mo ang pagkain. Ano? Ang lakas ng mukha mo, parantado. Sinabukan mong patayan si Sian Ziyoli. Siya, daktil at ibigay sa Xianmeng. Ano mangyayari? Ilang bago yung class? Epidemic Hindi pa tawitan si kondisyon na yun. May isa. Ilang oras? Wala nang oras. Hindi ko inaasahan na si Xianzi pala ang tumatawid ng tribulation. Hindi ko lang natsika si Sanji sa Zenzian Biyom ng dahan-daan kon. Bakit may imang siya nakatawid? Kaya pala. Hindi ba tira, Xianzi? Malumbay daw nagkuwid. Tagumpay. Tumayo na kayo. Daan-daang taon na. Daan-daang taon akong natigil sa Zhenxian Ryong. Hindi ko inasahan na ngayon kung maabot ang Shangxian Ryong. Sobrang sarap na pakiramdam! Ano nang nangyari? Saan ako spiritual? Nawala na. Nawala ang aking spiritual power. Nawala na talaga. Gago ka! Ano ang ginawa mo sa akin? Ano? Talagang masama ang balak ng demonyo kusinero na iyon. Ano mo ka? Impaf ka si Sian Ziyoli. Kasi numalingan. Hindi ka naman kaguhin ng aking asawa. Kumain si Xianzi ng pagkain ng hayop na iyon kaya nawala ang kanyang kapangyarihan. Alas naman kung ano siya. Daan-daang taon ang pagkasanay ko, nawala lahat dahil sa isang pagkahe mo. Papatayin kita at gigibain ko ang Yushu Zong. Ano nangyari iyon? Nakakalaking kapangyarihan makaimbak sa Long Fengdong kay Ankun. Pero imposibleng hindi ito matuno ng isang Xianzi. Para makuha ang sungay ni Yinglong, kailangan ko munang ayusin ito. Wala ka na masabi, ano? Ang nandini. Sian Zi! Huwag kang aasang makalabas dito ng buhay. Luan to eh! Huwag! Nawitang sa'yo. Ngayon mamamatay ang basura na iyan. Hoy! Luan! Ang aking luan to eh! Hayop ka! Papatayin kita! Huwag mong sasaktan ang aking asawa! Luan! Liu Dachu! Ang kapal ng mukha! Lumalaban ka! Amat mo! Sibe! Oh! Mamatay ka na, hayop! Sian Zi! Itindihan ko na! Hindi ko mo laki yung panayan! Ngayon ang katapusan mo. Sian Zi! Hindi mo na gustong pabawi ang iyong pinanihan! Basagin mo! Chikyo! Chikyo!
Si Yancy, hindi mo naman talagang pinaniniwalaan ang sinabi niya, di ba? Hayaan siyang maslika. Si Yancy, maaaring ginagawa niya ito para makaligtas lang. Makaligtas? Kayo pang mga walang kwenta. Akala ninyo kaya ninyo akong patayin? Hoy! Ang sayan daw ko! Ito ang Hyangkon Bayway Dao. Tagapagmana rin siya ng Bayway ko. Hindi impossible. Iisa lang ang tapagmanang Bayway ko. At nasa bahay namin siya ngayon. Si Anzi, hindi nawala ang iyong espiritual na lakas. Pagkatapos mong kainin ang aking pagkain, biglang pumutok ang iyong kakayahan at nagdulot ng pansamantalang kabuluhan. Kung hindi maaalis ang sobrang lakas sa iyong katawan, mamamatay ka sa puputok ng iyong katawan. Ito ang sanlingdan. Aalisin ito ang sobrang espiritual na lakas mula sa iyong katawan. Si Yancy, maaaring lason iyan. Wala kang espiritual na lakas ngayon. Hindi mo kayang labanan ang anumang lason. Mag-isip-isip ka muna. Mas mabuting subukan ko kaysa maging walang silbi habang buhay. Kung may mangyari sa akin. Ang aking mga inapo. Hahanapin ka sa dulo ng mundo. Si Anzi. Si Yancy! Si Yancy! Huwag kang kumalaw. Pitfit ba nangyari sa akin yun? Hayop ka! Sinasamantala mo talaga akong mahina. Ninalasan mo si Sensi. Ignorante. Normal lang yan. Gago! Nagsusuka ng dugo si Sensi. Lason yan binigay mo! Kasalingan, habang mo tulong ang labis sa espiritual na lakas, nag-apek mo sa mga acupuncture point. Ang namaong dugo sa mga acupuncture point ay natural na lalabas pag natamaan. Di mo alam yun? Anong klaseng chef ka ba? Sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Patay ka! Sagli lang! Ang bumait na ang aking espiritu na lakas. Si Anzi, kayong nawala na ang hindi pagkakaunawaan. Maaari na bang ipahayag ang aking asawa bilang panalo? Panalo. Ang hayop na ito ay naglason sa akin, tapos magmamantika pang makuha ang Yinglong Jiao at pamana ng Chuxian. Alam na! Ang asawa ko ang nagpanumbalik ng iyong lakas. Bakit mo siya tinatakwil ngayon? Gago! Bumalik ang lakas ni Xianzi dahil sa sarili niyang kakayahan. Anong kinalaman nun sa hayop na iyan? Huwag na kayong mangarap na mapanatili ang Yushuzong. Akin ang Yinglong Jiao, akin ang pamana ng Chuxian, at akin na rin ang inyong Yushuzong. Kayo! Hindi ito patas! Ang asawa ko ang nanalo! Patas? Sa kompetisyong ito, si Xianzi ang hustisya. Mamatay na kayo! Hintay. Xianzi, malinaw na ang katotohanan. Ano pang hinihintay mo? Dapat mamatay ang hayop na iyan. Pero may tanong pa ako sa kanya. Nakita ko na sumon ka ng Hyangkon Bayway daw kanina. Ano ang kaugnayan mo sa Bayway ko? Ako ang kasalukuyang pinuno ng Bayway ko. Si Boyonsi. Ano? Ikaw ang pinuno ng Bayway ko. Bayway ko? Yung Bayway ko na naglaho ng 100 taon. Yung sekta na may pinakamataas na katayuan sa mundo ng mga immortal. At ang kasalukuyang pinuno nito ay nagtatrabaho sa aking tahanan. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon sa inyo, pero siguradong hindi siya ang tunay na pinuno ng Bayway Valley. Totoo ba iyon? Makikita mo sa sarili mo. Xianzi, nagkukonkok pa naman ako ng elixir para sa iyo. Bakit mo ako dinala rito? Liguzhu, alam kong abala ka, pero mahalaga ito. Tungkol sa iyong sekta ito. Ganun ba? Ikwento mo ha. Yung taong iyon, nagpapanggap na tunay na miyembro ng Baeway Valley. Sino ang walang hiya ang nagpapanggap na pinuno ng Baeway Valley? Kayong dalawa, parehong nag-aangkin na kayo ang Guzhu. Sino sa inyo ang tunay? At sino ang peke? Siya ang peke, walang duda. Maaaring patunayan nito ng Xianzi. Tama. Ang pagkain mula sa Baeway Valley ay makapagbibigay buhay sa mga patay at makapagpapalakas ng kakayahan ng mga immortal na tulad namin. Ang breakthrough ko ngayon ay dahil sa mga pagkain niluto para sa aking niliguzhu kamakailan lang. Naiintindihan ko na ngayon. Isang malaking manloloko pala siya. Nagpapanggap ang pinuno ng Baeway Valley para makasali sa kompetisyon. Ang ganitong manloloko ay hindi karapat-dapat sa Yinglong Horn at hindi niya karapatang maging tagapagmana ng Chuxian. Kayo! Hindi ka basta-basta makakaangkin ng pagiging pinuno ng Baeway Valley. Kailangan mong magpakita ng patunay. Panayram ng tuhanan, hilan makakandi. CJ, ipapakita ko sa iyo ang Hyangkon Baeway Dao, ang espesyal na kutsilyo na tanging ang tunay na pinuno ng Baeway Valley lamang ang nagtataglay. Ang lakas ng kanyang aura at kasama pa ang Hyangkon Baeway Dao. Tunay na tagapagmana ng Baeway 2. Siyempre, totoo. Ang kutsilyo na ito ay pinasa lamang sa bawat kuzu.
Isa lang ito sa buong mundo. Tama. Nakumpirma ko na ng maayos. Sila daw yung ang tunay na gusto ng Baiweidu. Gatom. At ang muyunsin na ito, peke siya. Hindi ko inakala na gagawin ito ng Chashing Zong. Magpanggap ng pagkakakilanlan ng iba. Damdam siguro, tayo palinsan. Akala ko makahati na lang ang Chashing Zong. Pero ngayon na nasamahan nila ng galit ang Baiwei, baka mabura na sila ng tuluyan. Tingnan mo ang Chashing Zong mo. Anong klase ng tao ang tinatagip nila? Pero kung ibibigay mo sa akin ang basura na iyon at lumuhod ka at tawagin akong amo, poprotektahan ko ang Chashing Zong. Panaginip mo. Ang asawa ko ang tunay na tagapagmana ng Baiweidu. Ang taong ito ang peke. Para sa isang basura, ibibigay mo na ang dangal ng iyong ama at ng iyong sekta. Anong anak ka ba? Isang kutsilyo lang at nagwawala na kayong lahat. E tingnan ninyo ang akin. Filming. Mayroon ka rin at 4 pang ha. Intay, paano iyan posible? Bay si Chai, kahit hindi ka magtiwala kay Guzu, dapat magtiwala ka sa akin, diba? Kung wala akong tiwala sa kanya, bakit ko pa siya dadalhin dito? Ang tanging armas ng tunay na pagkapagmana ng Baiwei ko ay ang kutsilyo na ito. Saan ang galing ang iba pang kagamitan? Okay na sana ginawin ko ang aking pagkakakilanlan. Pero ngayon, pumunta ka pa na yung Shun. Pagkayahin din ko ang binatero. Ng Baiweidu. Papatayin kita. Mulo sa binabuhay! Mag-ingat! Pangalawa na ito. Mamamatay ka talaga. Hindi ko na inisip ng malalim. Ayaw ko lang na masaktan ka. Asawa ko ka kaya eh. Halos mamatay na kayo, nagpapaligawan pa rin. Pumunta na kayo sa kabilang buhay at magmahalan doon. Ano na nangyayari? Kailangan ko na ring ipakita ang tunay kong husay. Baka isipin ng mga basura ninyong kami ng Baiweigu ay hanggang doon lang. Panoorin ninyo. Iyan ang iyong Qian Kun Baiwei Dao. Tingnan mo na lang ang sa akin. Ito ba ang Guweyan? Hoy, Zenyan! Uwe Zenyan! Guguluhin ang buong mundo! Paano ito magiging posible? Magaling ang mata ng Xianzi. Ito nga ang 5 prinsipyo ng Baiweidu. Siyanji, bukod sa isang bunasa, ano bang kakaiba na ito? Ikaw na hangal, hindi mo talaga makikita ang tunay na lalim ito. Lahat sa Baiweigu ay maaaring gayahin maliban sa 5 prinsipyong ito. Tanging ang tunay na pagkapagmana, pagkatapos mapag-aralan ang lihim na aklat, ang makakaalam nito. Kahit tinginan ko lang, ramdam ko na ang malalim na lihim nito. Imposibleng gayahin. Huwag sabihin siya ba talaga ang... Ako naman Baiweidu. Totoo iyon. Pinagkakatiwalaan kita ng buong buo. At niloloko mo pala ako sa lahat ng oras. Sa sige, Riedro. Panlilinlang lang niya iyon. Eh, kiyan, sigurado ako. Sige, pegi daw siya. Yang iyong 5 prinsipyo. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo. Ako. Ilang panahon ka na dito sa aking tahanan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hinihingi mo, nagbigay ng mahalagang kayamanan, at niloko mo pa ako ng mga kasinungalingan mo para makiisa sa iyong kulam. Hindi ko inafala na peki ka pala. Ako pa ang niloko mo. Pakainga. CJ, papatayin kita. Ikaw ang umpisa nito. Kung may mamamatay, ikaw ang unang mamamatay. Maraming salamat sa pagtulong mo, Guzo. Hindi dapat tapastanganin ang pangalan ng Baiweidu. Ang sinumang magpapanggap na tunay na alagad ng Baiweidu. Mamatay! Ang sinumang magpapanggap na tunay na alagad ng Baiweigu. Ito ang Mizong na token. Sa token na ito, makakapunta na ako sa Mizong para makuha ang Wushlin. Mingyaw, hintayin mo ako. Mabilis kitang gigisingin, pangako.
Muguzyo, paumanhin po. Ako ay nadaya ng isang madaraya at muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Parusahan po ninyo ako. Umiwan na, Sienzi. Sandaang taon nang hindi lumalabas ang Baiwei Q. Naiintindihan ko kung bakit ka nadaya. Muguzyo, mayroon pa akong isang kahilingan. Ano ba? Naum, Tami! Sienzi! Sige, sabihin mo. mayroon akong matandang kaibigan na malubhang may sakit. Sana makapagluto pa kayo ng isang pagkain para mayaahon siya. Para na mo, hindi mo kanta sa ako, nusurang na po rin. Hilingin mo pa sa kanya na tulungan ka. Hawawin ang nutas ako. Naku, kapatid, nadaya din naman ako ng masamang tao. Kung alam ko na siya ang guzu, hindi ako ganoon kumilos. Sino? Ang kapatid mo dito. Sienzi, kung kang iyon, siya din na mo ang chulo. Kapating sa iba, hayaan mo na lang ang kapalaran. Hindi mo mapipilitan ang lahat. Muguzyo, basta tulungan mo ako. Gagawin ko ang kahit ano. Kahit ipakasal mo ako sa'yo, o kahit... Kapal ng mukha. Sige na, tapos na, ipahayag na ang resulta. Kung ayaw mong tumulong sa akin, kukuhanin ko na lang mismo ang iyong Baiwei, Michi. Kapag nalunasan ko ang laso ni Xuan Mingmuzun at nakuha ang Shengxian Wan, magiging isang season siya na ako. CJ. Inihahayag ko, ang nagwagi saksiyan chef competition ay si Muyons ng Yushu Song. Bensochi, ibigay na ang parangal. Pasitanggap po ang premyo, Muguzu. Okay nga, alis na tayo. Muguzu, sandali lang po. Mayroon pang seremonyang para sa tagapagmana ng Xuxian. Ang layunin ko dito ay ang himlong Chiao lang. Ang kapagmana ng Juxian, sino man na gusto, sila na mag-asikaso. Tayo na! Si Muguzu lang talaga ang may karapatang tumalikod sa pagiging tagapagmana ng Xuxian. May kailangan po ba kayo, Xianzi? Dalhin mo silang dalawa at sumama kayo sa akin. Matagal na akong makatayo. Pagod na ako. Asawa ko. Teka, buka dito. Liu Xiaoji, nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Panahon na para umalis. Asa? Bawal. Liu Xiaoji, ako. Mag-iwan ka sa akin o isama mo ako. Hindi mo ako pwedeng abandonahin. Liu Xiaoji, pinigilan mo ako noon, pero kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Ang totoo. May asawa na ako. Halos nahulaan ko na. May sakit yung ate mo, di ba? Ano mo nalaman? Ang pakpak ng sulong, ang sungay ng yinglong, at ang misongling na kinuha mo kay Li Weishuang para ipalit sa maizong para sa kaliskis ng itim na ahas. Tama ba? Tama. Tinulungan ako ni Meng Yao na sumulong kaya biniyak ng kulob ang kanyang kaluluwa. Kinukolekta ko ang mga sangkap na ito para maruto ang Juzuan, Hui Hanzheng at maibalik ang kanyang espiritu. Alam ko, napili ko ang tamang lalaki. Yun si Jay, isama mo ako. Hindi ako nagtatampo na may asawa ka na. Samahan kita sa paghahanap ng mga sangkap para mapagaling ang ate mo. Pero hindi iyon patas para sa iyo. Nakapalasin yun! Baka may mas mahal ka pa sa isa. Pero nagtitiwala ako na hindi mo ako masaktan. Wala namang ganap na patas sa mundong ito. Ano ba? Hindi ako taong walang upang na loob. Ako. Lalaki ka pa ba? Hindi mo sikuswad tapos sasabihin mo sa akin na pero ano? Hindi ito ang tamang oras para doon. Hindi mo pa kayang bilisan. Hinihintay kami ng ate. Kalma ka nga! Sasabihin mo sa akin na magpakalma? Ilagay mo ang kamay mo dito. Anakin batas, hindi ko akalaing taga-Baiwei ka pala. Ito, bakit walang tao sa kwartong ito? Lilipat na lang ako sa... Bro, apa nga? Ang mura ako mo.
Paumanhin, gusto ko sanang palitan ang Gushilin pero nawala na pala. Ano ka man? Yun si Je, wala na ito. Paano na si ate? Hindi maganda ito. May sumasalakay sa blue. Hindi maganda. May sukusugod sa lamba. Ibig mo sabihin may masok sa Baiwegu. Bukas ba ang pintuan ng Baiwegu sa lahat? Ini. Buwan na ba yung ko amin tanto? Imposibleng makapasok kung ginanong tao. Mukhang hindi basta-basta ang lakas ng taong yun. Hanapin na natin ang ate. Hindi ko alam na may ganitong lugar sa Baiwegu. Kaya pala hindi ko makita ang Baiwei Miji kahit hanapin ko ang buong lambak. Nandito pala. Hindi ko akalain na may ganito kagandang tao sa mundong ito. Kaya naman hindi ako pinapansin ng lalaking iyon. Walang gumagalaw, wala na palang kaluluwa. Mas mainam pang mamatay kaysa mabuhay ng ganyan. Sa ganitong paraan, magiging asawa ako ng pinuno ng lambak. Jikyo! Mahal, nakabalik ka na agad. Umahin ka! Umsupuan na ganan! At ikaw, paano mo nahanap ang Baiwegu? Bilang anak ng Yushusong, siguradong alam mo ang Sungsunggu, hindi ba? Bigyan mo lang ito ng amoy at mahahanap nito ang kahit saang lugar na napuntahan mo. Napakahirap gamitin ang Sungsungbu. Kailangang malapit na malapit para makilala ang tamang amoy. Kailan mo ito ginawa? Sabihin. Tama. Nang manalo ang mahal ko. Hindi ko na alintana kung paano ka nakapasok. Pero ngayon, lumabas ka na. Mahal ko, ang taong ito ay walang kakayahang magsilbi ng maayos. Mas mabuti pang ikaw at ako na lang ang mag-asawa. Magaling naman ako. Panaginip mo lang, bastos na babae. Hindi ka lang na mag-aasawa si Yun si Je sa'yo. Ate, magkampi tayo. Pareho naman tayong gustong maging asawa ng Guzu. Pero habang nandito ang babaeng iyon, wala tayong pagkakataon. Magtiwala ka sa akin. Ipatayin natin siya, tapos magsama-sama tayong maglingkod sa kanya. Si Yun, ito ang mo. Ikaw ay isang masamang babae. Lumabas ka na agad sa Baiwegu. Ikaw ha, ang kapal ng mukha mong tawagin ng sama ako. Pagkatapos kong patayin ang babaeng iyon at maging asawa ng Guzu, aayusin ko na ang iyong account. Sino ka ba para mag-angal? Akala mo ba ikaw ay karapat-dapat maging babae ko? Muyensi, huwag mong subukan ang aking pasensya. Ako, ang dakila at bantog ngayon, Lixiansi, ay hindi karapat-dapat maging babae mo. Pero ang dalawang hamak na iyon ay karapat-dapat. Malinaw na ang sinabi ko. Umalis ka na. Huwag akong sapita gumawa ng habang. CJ. Walang lalaki na nangahas tumanggi sa akin ng harapan. Pero ikaw, 2 beses na akong tinanggihan. Wala siya! Bakit? Naawa ka na ba? Muyensi, pakinggan mo ako. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha. Mamamatay kayong lahat ngayon. Kung ayaw mong mamatay siya ng masakit, ibigay mo sa akin ang Baiwei Miji. Kaya pala ito ang tunay mong layunin. Ang Baiwei ni Jie ay pinakamahal kapiyamanan ng Baiwei ko. Hindi ko kailangang ibibigay sa iyo. Ibibigay mo o hindi? Ikaw ang siya. Kung matatapakan mo siya ulit, sisiguraduhin ko. Sabat gulo kinabo. Huwag ka lang magsalita. Halika, subukan mo. Kung duwag ka, okay lang. Ibigay mo na ang sikreto at huwag sayangin ang aking oras. Pakawalan mo si Ming Yao, ibibigay ko sa iyo. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Lahat, pumasok na. Akala mo ba walang plano ako bago pumasok dito? Hindi ko akalain na may babaeng ganito kaganda. Ang babaeng ito ang tunay na asawa ni Muyunz. Dahil sa kanya kayo nahiya, kaya gawin ninyo sa kanya ang gusto ninyo. Salamat, CNC! Napakaganda ng babaeng ito. Hayop! Bitiwan siya. Tunan, paano ninyo naisipang hadlangan ako sa pagiging tikapamana ng Xuxian? Ngayon, pababayaan ko kayong magsisi sa buhay. Hindi ko matanggap na. Nakiisa kayo sa hayop na iyon.
takot na naman ang aming sakay ko. Tiyak na palalabasin nila kayo. Ako ang pinuno ng aming sekta. Kailangan kong isipin ang kinabukasan nito. Ang pagsunod kay Xianzi papasok ng Suan Minggu ang pinakamatalinong desisyon ko sa buhay ko. Mas may kinabukasan ang pagsunod kay Yun Lixiansi kaysa mananatiling ordinaryong miyembro ng sekta. Tama! Kapag nakuha na ang Baiwei Mijay, isasama ako ni Xianzi sa Xuan Mingyu. Ano? Ikaw ay tao ng Suan Minggu. Tama, ako ang kaliwang tagapagtanggol ng Xuan Mingyu. Maraming demonyo sa Xuan Mingyu. Kapag inihayag ko ang lokasyon ng lugar na ito, masisira ng Muzun at ng kanyang mga tauhan ang Baiwei ko. Ibigay mo lang ang sikreto at maging ang aking lalaki. Maaari kong isaalang-alang na palamigin ang Baiwei ko. Magharap ka. Sumo, hindi ko talaga maintindihan. Ako, ang dakilang yung Lixiansi, nagbibigay ng sarili ko sa iyo pero ayaw mo. Mas pinili mo pang bantayan ang isang bangkay at mahal ang basurang iyan. Panoorin mo kung paano pahihirapan ang iyong babae. Sure! Bitiwan mo ako. Kuya Yancy, sagipin mo ako. Kung hindi ko makukuha ang puso mo, kukuha ko ng katawan mo. Hayop ka! Bitawan niya siya! Kumusta? Masakit di ba? Manood lang habang pinaghihirapan ang minamahal mo at wala kang magagawa. Mulang ganyan mo ako tinitingnan. Nasasaktan ako, alam mo. Ibigay mo na lang sa akin ang lihim na aplat. At makipag-isa ka sa akin. Ipinangangako ko na hindi sila maaano. Tumayos ka! Aminin na tayo! Ganito pa yung ginagawa mo sa akin. Sige na! Ano ang gagawin mo? Kung ayaw mo mapagsamantalahan ang kanyang mukha, ibigay mo na ang lihim na aklat. Ang lihim na aptat ay para lamang sa tunay na kapagmana ng Baiwei ko. Kahit makuha mo, ano ang magagawa mo? Wala ni isang makakaintindihan maliban sa akin. Sa ganoong sitwasyon, may panahon ka pa rin makipagtalo sa akin. Parang hindi naman mahalaga ang buhay ng basurang iyan. Mengyaw, ito ay laso ng Suan Minggu. Kung hindi agad gamutin, mamamatay siya ng masakit. Nang makita ko ang babaeng ito, agad kong nalaman na wala na siyang malay. Ibigay mo na ang sikreto ngayon. Hindi lang aalisin ko siya ng lason. Ibibigay ko rin sa iyo ang Wushilin. Ikaw pala ang kumuha ng Wushilin. Nang makita ko ang mga sangkap na tipon mo, agad kong nahulaan na gagawa ka ng Juzuan Hui Hanjing. Kaya pumunta na ako sa templo ng maaga. At kinuha ko ang Wushilin. Para! Hindi mo makuha. Magdesisyon ka na agad. Kapag umabot na ang lason sa puso niya, kahit sino pang makapangyarihan ay hindi na makakaligtas sa kanya. Hindi kita patatawarin. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, ibigay mo na ang sikreto. Para may pagkakataon ka pang iligtas siya. Habang nandito ako, hindi mamamatay si Minyaw. At ang sikreto, sa punta ko ngayon. Kung ganyan, panoorin mo na lang kung paano nila gagalawin ang iyong babae. Atake! Hinto! Papatayin kita! Sa lagay mo ngayon! Yeah! Subukan mo kung gusto mo. May tanloob na sugat ka na ngayon, hindi mo na talaga malalampasan ang aking proteksyon. Wala ilas binibukta sa galal ka pa sa iba. Sige, kung hindi siya magbibigay ng sikreto sa ganitong paraan, hayaan muna ninyong mag-enjoy kayo, tapos pagkatapos, patayin na siya at hanapin natin ng dahan-dahan. Salamat, Xianzi. Kayong dalawa, hubarin ninyo ang damit niya. Ako muna. Pagkatapos ko, kayo naman. Taiwan mo ako! Taiwan mo ako! Ibibigay ko! Ibibigay ko! Tigil na kayong lahat! Ito ang Beiwei Miji. Hawak ko na ito sa wakas. Muzun, maliligtas ka na. Nakuha mo na ang sikreto! Bitawan mo na si Minyaw at Suer. Bitawan? Hindi. Naisip ko, gusto ko rin ang mga kagamitan mong pangkusina. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Ibigay mo na. Ibibigay ko. Binabati kita, Xianzi. Ibeo, Hindi sila, Sensi. Hanggang ko na ako na alaman.
Mula ngayon, ang Baiwei Gu ay sakop na ng aming Suanming Gu. Kapag nagawa ko na ang Huanyu Kuksitang at nagaling ang Muzun, magiging isang dakilang immortal na ako. Ngayon na nakuha na ng Xianzi ang tunay na karunungan, itong walang silbing tao. Maaari ko na bang hawakan? Hawakan? Sige, maglaro na kayo. Susubukan ko na rin ang kapangyarihan ng Qiangkun Baiwei Dao. Salamat, Xianzi. Sinabi ko na, hahayaan ko siyang panoorin kung paano ko siya palaro ang laruan. Ngayon, gagamitin ko ang kutsilyang ito. Para patayin ka. Ano ito? Ano nangyayari? Pinabalik ko silyo ang naka sa akin. Akala mo pa madali lang makuha ang kutsilyang iyan? Ano ba ang ginawa mo? Nangako ako, Quicksilver. Dahil hindi ko ginawa sa niya palawan. Patayin sila! Layuan ninyo ako! Nakuha ko na ang tunay karunungan. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Wala kang natutunan sa akin. Palabas lang yun para linlangin ka. Naramdaman ko talaga ang isang puwersa. Paano magiging palabas lang iyon? Ano ito? Niloko niya ako! Yung hayop na iyon! Totoo ang aklat ng lihim, pero wala nang makakabasan yun pati ikaw. Sinulat ito sa sinaunang wika na hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon para hindi makulog sa kamay ng masasama at magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga cultivator. Pero wala ka ng pagkakataong maunawaan iyon. Tanda! Huwag kang mga ngahas! May mangyari sa akin. Isang oda yun, hindi nakatakas. Hindi siya makakatakas. Kung may mangyari sa kanya, Nicholas Pauto, hindi ka makalabas ng Baiwei Gu. Ibigay mo na ang aklat ng lihim. Yes, Gage. Huwag sumaywalaan! Hindi niya palalabasin ang ate ko! Kautsunog! Tumahimik ka! Sure! Yun si Jedge. Ayos lang ako. Mo yun si. At ang nahas kung subo mong talaga kahit tao, hindi. Pigilan! Gusto mong magdusa ang babae ito? Ikaw ang magpapasya kung gaano siya magdurusa. Ibigay mo na ang tunay na manuskrito. Palayain ko siya. Ilang beses ko pa bang sasabihin? Yun na ang kuway na manuspito! Kung ayaw mong maniwala, dala-dala ko na lang ito at hanapin ang makapagpapatunay. Palayain si Mingyaw! Kunin mo na ang manuskrito! Pero ang babaeng ito, isasama ko siya sa akin. Kung magtatangkang lokohin mo ako, handa kang ilbing siya. Huwag kang makahas! Mingyaw! Kuya Yunzi, kailangan ko tagad sa Sanibu. Baka mapanganib ang ate. Muzun, ang manuskritong ito. Totoo ang manuskritong ito. Pero para sa atin, walang silbi ito. Sa halip na mag-aksaya ng oras para ipasalin ito, mas mabuting ang pinuno ng Baiwei Gu ang magluto mismo para sa atin. Malapit na silang dumating. Mabuti. Basta alisin ang lason sa aking katawan, ang Xingxiandan ay magiging sa iyo. Maraming salamat, Muzun. Ibalik si Mingyaw! Ilabas mo si Mingyaw! Muguzu, narito ka na. Matagal na kaming naghihintay sa iyo. Tama talaga ang gusto ng Baiwei Gu. Naghanap ka pang mabilis dito. Yun si Jedge. Nandoon ang ate. Mingyaw! Huwag nang magsikap pa. Yan ang Juyong Lian Yusuo, ginawa ng aming Muzun gamit daan-daang materyales sa loob ng maraming dekada. Sa tingin mo kaya mo itong putulin? Bisita siya. Bakit ganyan ang pakitungo sa kanya? Paumanhin, Muzun, nagkulang sa galang ang aking tao. Muguzu, medyo pabigla-bigla si Yunli. Humihingi ako ng patawad sa iyo para sa kanya. Tigilan mo na ang pagiging plastic. Huwag kang mag-akala na hindi ko alam ang nasa mo. Magpapakupog ka muna para lang tulungan ka kung alisin ang lason. Sabihin ko sa iyo, mangarap ka! Parang kailangan pang bigyan kita ng leksyon para makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Sure! Kawalan siya! Ano ginawa mo sa akin? Nalason man ako, kaya pa rin kitang harapin. Gusto mong kawalan ko siya? Madali lang. Magluto ka para sa akin ng walang reklamo. Panaginip mo! Tinghongs mo. Hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo?
Ano ang pinapakain mo sa kanya? Ito ang lihim na mahika ng Suan Mingjiu, ang kungkol ng pagkontrol. Kapag natunghayan mo ito, magiging pinakatapat na alagad ng Suan Minggu. Ikaw! Sure! Sure! Kahit sigawan mo pa siya, hindi kanya maririnig. Siya ngayon ay aking pinakatapat na maton. Sino ako? Ikaw ang aking amo. Kung ganoon, lumuhod ka na sa iyong amo. Sure! Nakita mo ba? Siya ngayon ay aking maton. Ano ba ang gusto sa kanya? Susundin niya. Humayo ka. Yun si Jedge, basta sumali ka sa Suan Mingyu. Pagkato pinagsuer ang lahat para sa'yo. Sure! Mag-isip ka na maayos. Ako mo kaya ako ruli ka niya. Labanan mo siya! Sumuko ka na. Wala na ang kanyang malay. Ikaw! Sinabi ko sa iyong kausapin siya ng maayos, hindi mo narinig. Yun si Jedge. Bakit hindi mo tinatanggap ang kahilingan ni Xur? Hindi mo na ba gusto si Xur? O kulang pa ba ang ginagawa ni Xur? Kung sasagutin mo si Xur, mas magsisikap pa si Xur para sa'yo. Suar, tigil na! Tigilan mo! Tigilan ninyo siya! Tigilan mo. Pag-isipan mo. Alisin mo na ang lason sa aking katawan. Talimos na. Aalisin ko ang gusa kanyang katawan. Gago! Ka! Balatan kita! Bunutin ang iyong mga litid! Para! Hindi ka makamatay kahit gusto mo na! Tigas! Nagulo! Ikaw! Tuwan na ako! Dapat kang palsahan! Huwag! Kasalanan ni Xur ito. Dapat parusahan si Xur. Sure! Walang silbi si Xur. Dapat parusahan si Xur. Sure! Tigilan mo na! Maliit lang iyan na sugat. Mas malakas! Tigilan mo siya! Dapat tanggahan. Ikaw pa ang mag-away. Walang mangyayari. Walang ang pagpipilian mo. Una, alisin ang lason sa aking katawan. Ikaw, mo lang siyang mamatay. Tigil! Basagin mo! Ako! Walang silbi si Xur. Paumanin ko ng Suan sa muson. Sure. Kasi nagkamali ako. Hindi ikaw! Pinali! Sila ang may kasalanan! Iisin mo muna. Dalas kong guwam. Lasikon! Mosun. Hay, okay lang. Ito ang kong singgo na aking binago. Wala nang ibang makakaalis nito kundi ako. Buhay ako, buhay ang kulam. Kuya Yunzi! Huwag! Sure, wala kang pagpipilian ngayon kundi magluto para sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lutuin mo ang Juan Yu Kuksitang ng maayos, pabubuhayin ko siya. CJ, kung iyon ang gusto mo, inuluto ko para sa iyo. Gagawin ko, pero kailangan mong pangakuan ako na hindi mo sila sasaktan. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Totoo ang sinasabi ko. Basta alisin mo ang lason sa aking katawan, hindi ko sila gagalawin kahit isang hibla ng buhok. Sure, ito, pinatulog ko lang siya. Basta alisin mo ang lason sa akin, aalisin ko rin ang gusa loob niya. Sugar, huwag kang maghalala. Ililigtas kita at tiyak na aparusahan ko sila. Magsimula na tayo! Halika!
Sagli lang! Yunli, bakit mo pinigilan si Muguzu sa pagluluto? Muzun, hindi ko pa natikman ang Huanyu Kuksitang, pero alam ko ang mga sangkap ng putaheng iyon. Ang Hiyu, Lucien, at Chen noon na ginagamit ng hayop na iyon, wala namang problema sa mga iyon. Kung wala namang problema, bakit mo pinigilan? Ang mga sangkap na iyon, walang problema. Pero ang sangkap na ginagamit niya ngayon ay lubhang mapanganib dahil iyon ay King Shujun, isang napakalason na kabuti. Dahil ito ay ang King Xiaojun, isang napakalason na halaman. Totoo ba ang sinabi ni Yunli? Ito nga ang King Xiaojun, isa sa pinakalason sa buong mundo. Muyonse, alam ko nang masama ang balak mo. Kung hindi ko nahuli ito ngayon, maaari sanang mapatay mo ang Muzun. Magpaliwanag ka. Nakakahiya ka. Totoo na ang King Xiaojun ay lason, pero kapag pinagsama ito sa Tianluo at pinalakas ng espiritual na lakas, gumagawa ito ng isang antidote na makakalaban sa karamihan ng mga lason sa mundong ito. Kung wala kang alam tungkol dyan, manahimik ka na lang. Tama ka mga amoy. Tanging lasa. Pati ang espiritual na lakas ay purong-puro. Ihain da! Muzun, sagli lang! Kahit sinabi ng hayop na iyon na ligtas ang sabaw, para sa kaligtasan, mas mabuting magpatikim muna ng iba. Para masigurado. Halimbawa, siya. Ang suwan! Kung walang problema ang sabaw, anong masama kung ipainom sa kanya? O bakit takot ka na ipainom sa kanya? Muguzu, hayaan na siyang tikman. Itigil yan! Kung may problema ang sabaw na iyan, papatayin ko siya sa harap mo ngayon. Moyons, may problema ka pala ang sabaw na yan. Niloko ninyo ang Muzun. Kayong tatlo ngayon. Kasi yung mahal silang buhay. Ang Huanyu Kuksitang, bawat higop ay mahalaga para sa bisa nito. Kung may mangyari sa akin, walang makakapagluto ng pangalawang mangkok para sa inyo. Sandali lang. Muzun, may problema sa sopang ito. Wala itong problema. Pero, sinabi ko na, basta buhay ako, hindi mamamatay ang gutsong. Ibig mo bang sabihin? Karapat-dapat talaga sa Gulu Valley ng Baiweigo ang lutuin niya. Kaya nitong lason ang lahat, pati na rin ang aking gutsong. Hindi pala nagsinungaling si Muguzu sa akin. Natanggal na ang gudo sa katawan ng babaeng iyon. Tama. Kung kaya nitong sopas natanggalin ang view, siguradong kaya rin nitong linisin ang lason sa aking katawan. Muzun! Hinintay ko ang araw na ito. Ang nasa loob ng katawan, nakaistorbo sa akin ng matagal na. Ngayon, natanggal na rin ito. Ipaalam ko ito sa buong mundo ng mga cultivator. Ako, ang Suanming Muzun, ay bumalik na. Maligayang pagbabalik, Muzun. Muzun, ngayong naibalik na ang iyong lakas, ang Sheng Xianwan na ipinangako mo sa akin. Huwag kang makadali. Una akong magpapasalamat kay Muguzu. Hindi kita malilimutan. Opo, Muguzu, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sabihin mo na, ano ang gusto mo? Ano mang hilingin mo, ibibigay ko. Isa lang ang kailangan ko, tuparin mo ang iyong pangako. Sinabi ko na, sila ay mga pinahalagahang bisita ko. Walang mangyayari masama sa kanila. Mingyaw! Tanggalin mo lahat. Ng mga tanikala. Tinatanggal ko ang mga tanikala para ipakita ang aking katapatan. Kailan ko ba sinabi na palalayain ko silang dalawa? Niloloko mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Pero hindi ko rin papayagan na umalis ang isang taong katulad mo. Manatili ka sa Suanminggu at maglingkod sa akin. Panaginip ka. Tinayuhan kita, palayain mo si Minya Ohayon at hayaan kaming umalis. Kung hindi, magsisisi ka.
Nang may lason pa ako, hindi ka pa rin kayang talunin ako. Ngayon, nasa pinakamataas na antas na hugit ang aking lakas. Anong karapatang mayroon ka para harapin ako? Kung ayaw mong masaktan, mas mabuting mag-isip ka mabuti. Wala na akong kailangan pag-isipan pa. Tapos na ang iyong oras. Ano ang ibig mong sabihin? Muyenzi, ano ba talaga ang ginawa mo? Musun! Muyenzi, ano ang nilagay mo sa sabaw? Akala mo ba wala akong backup plan? Tama ang hinala mo, tanga. Ang King Shujun ay hindi talaga kasama sa recipe ng Huan Yukuk Sitang. Impossible! Uminom din ang babaeng iyon. Bakit wala siyang nangyari? Kasi matagal ko nang pinainumin si Xuer ng antidote. Antidote! So Anming Musun, dalhin mo na ang pangarap mong maghari sa kabilang buhay. Bilhin mo sa akin ang antidote! Bilhin mo! Kung hindi, papatayin ko sila! Ha? Impossible. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo, ang King Shujun ay nag-react na sa Tayanluo, pero ang resulta ay hindi antidote. Sa halip, pansamantala itong natitigin ng pangyarihan. Papatayin ninyo siya! Hindi mo naman! Patayin siya ngayon! Walang silbi. Tapos ka na. Hindi. Musun, hindi ka namatay. Kailangan ko ang Xingxian Wan. Musun, huwag kang mamamatay. Sabihin mo sa akin, nasaan ang Xingxian Wan? Ano ang pinigili mo yan sa akin? Wala talagang Xingxian Wan at wala ring Saizon Xian. Wala talagang Saizon Xian. Hindi. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako, hindi ba? Samahan na ako. Pagkasamang maglakad sa daan ng kamatayan. Sagipin ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Hindi pa ako nagiging Season Sian. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Sugar. Ayos ka lang. Minyaw. Minyaw. Minyaw! Nagising ka na rin. Salamat sa langit. Buti naman okay ka. Hindi tama. Nilabasan ng kidlat ang iyong kaluluwa. Paano ka nagising? Hindi ko rin alam. Biglang may pumasok na misteryosong lakas sa buong katawan ko. Tapos, nagising na lang ako. Minyaw! Bakit ganito? Isang kaluluwa lang ang bumalik. Ang hindi kumpletong kaluluwa ay patuloy na kukuha ng iyong buhay. Hindi na magtatagal. Mawawala na ang iyong kaluluwa. Hindi na maibabalik pa. Bakit ganito? Bakit? Tanga ka. Masaya na ako kahit makita kita ng isang beses pa. Natutuwa na ako. Minyaw! Sino ito? Sino po ito? Ate, ako si Liu Wengsu. Dati na akong nailigtas ni Kuya Yunze. Kaya po, ate, kung ayaw mo po, ako, May nagmalasakit sa akin. Masaya na ako. Yuns. Pangalagaan mo, Sixuer. ate, ano ba ang sinasabi mo? Gagalingin ka ni Kuya Yunze, sigurado.
Hanapin lang natin ang Tianyan ko. Katagishugan yun, sigurado. Sumaka sa akin. Mingyaw! Yans! Gusto ko nang umuwi. Hindi ka lang, pagkakaringin kita. Tapos uwi na tayo. Yunzi, malamig ako. Mayakap mo ba ako? Iuwi mo na ako. Sugar! Ano ba ang ginagawa mo? Sinabi ng ama na kapag nangako ka, dapat mong tuparin. Nangako ako kay Yons Judge na iniligtas kita. Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko. Hindi ako babalik sa aking salita. Sugar, bakit na ganyan kababaw? Pakawalan mo ako. Yons Judge, hanapin mo na ang Tianyan ko. Nandi ko na ako. Bitawan mo na! Kung patubig ka pa, mamamatay ka niyan! Mamamatay ka. Yons Judge, nagtitiwala ako sa iyo. Basta makuha mo ang Tianyan ko, maniligtas ang ate. Maniligtas din ako. Halika na, alis na. Titiis ako hanggang sa bumalik ka. Suer, kapag nalagpasan mo ito, handa ako ng maayos na kasal at manliligaw sa iyo ng marangal. Pupunta ako sa Shuzong pagpakasalan ka. Yons Judge, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Hihintayin kita. Sa pinakamahirap na sandali, durugin mo itong kanting-kanting. Lalabas ang isang invisible na shield na kayang hadangan ang anumang atake. Sino ba mahas ang kapasok na wala mahibula sa kisitian? Papatayin namin, walang awa. Hindi ako sumusugan na walang nahilan. May pausap ako, kaya kasar na nasa loob. Sasabi lang ako dahil sinabi mo. Ano akong tingin mo sa Afim? Aso. Walang masamang intensyon. Patawarin mo ako kung makasakit. Pero talagang may urgent na kailangan ako, pakibalita na agad. May urgent kang kailangan? Hindi basta-basta makapasok dito sa Gichudian. Lumayo ka na! Kung ayaw mong papasukin ako, kahit mamatay ako, Masukan konversa. Matagal na akong hindi nakakasuntukan. Halika na! Oh! 再来! Diyos! Yan ang kiyan kong bayway tao. Nagka-bayway ko ka. tama, ako nga si Moyunsi, pinuno ng Baiwei ko. Akala ko na nga. Narinig ko maraming kayamanan sa bayway ko. Kung makakapagbigay ka sa akin ng ilang piraso, baka tiyagan kita. Bantay pa lang, nagpapasuhol na agad sa bisita. Matapang ka ha. Gusto mong mamatay? Wanziki, bisita si Muguzyu. Hindi gustong may nagtutukso ng arma sa mga bisita ang ating amo. Pero may punto rin si Wanziki. Ang Gichudian ay hindi palengke. Tanging may hawak ng Heliao token. Ang pwedeng pumasok. Helio token. Ano yun? Tatay lang. Parang may ibinigay sa akin ang guro ko bago siya namatay. Isang bagay na parang token. Totoong ba? Tumbak sa akin. Hintay. Bakit nagmamadali si Gufa? Napalito kami para magnegosyo. At hindi lang siya ang interesado. Isang tao lang ang pinapayagan pumasok sa Gichudian sa isang araw. Ako ang unang dumating, kaya ako ang dapat pumasok. Kahit may Heliao token ka, ano ba yun? Kung mahina ang iyong pagluluto, wala ka pa rin karapatang pumasok sa Gichudian. Kung gayon, makipaglaban kayo sa pagluluto. Kung sino ang mas mahusay, siya ang papayagan ko pumasok. Magandang mukha ni Gufa.
Anong sabi mo? Makabuhay ba sa akin? Bakit hindi? Sige! Sa kalat na! Simple lang ang kapakaran. Kung doon na isang walang sinangat. Kung sino ang mas masarap, siya ang makapasok. Ang matatalo naman ay magiging pinakamababang alipin ng Gichu diyan. Pagdating sa pagluluto, ang baiway ko ay hindi natatakot sa kahit sino. Ay, nakalimutan kong sabihin, bawal gumamit ng lingli sa labanang ito. Muyon, natakot ka na ba? Kung hindi mo kaya, huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Sumuko ka na lang. Pag nakita kita ulit, umahol ka para may makain ka. Lumaki akong nagluluto. Isang simpleng sinangag lang yan. Hindi ko yan pinapansin. O, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo ngayon na wala kang kapangyarihan. Magsimula na. Sinabi ko na nga ba, walang kwenta ka pag wala kang kapangyarihan. Wala ka pa palang pang-apoy. Talunan ka talaga. Kung lumuhod ka at yumuko sa akin, baka mamaya mapamandang loob ako at ipaghiram ko sa iyo ang pangsindi ko. Ano, deal ba? Jizongsu, mabait na talaga ha. Pero kahit ibigay mo ang pansindi mo sa basurang iyan, anong magagawa niya? Wala na siyang kapangyarihan, hindi pa siya marunong humawak ng sandok. Hindi ko inakala na isang dakilang leader ng sekta ay wala palang apoy. Gumagamit pa ng pang-initang tulad ng fire starter para lang mag-apoy. Bukod sa mga dakilang makapangyarihang malapit na maabot at piwanalan, sino ba ang kaya makuha ang banal ako eh? Akala ko ipaghihiram ko pa sana sa iyo ang pangsindi ko. Ngayon, maghanda ka na maging alipin. Tingnan kita na walang alam sa mundo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na galing. Ito ba ay isang fire seed bat? Gawin sa stoy! May alam ka pala. Kaya lang magamit ang bihirang bagay na ito, hindi talaga basta-basta si Mugusu. Kung tama ang hula ko, apoy ito ng Phoenix, di ba? Mahusay ang makaani ko, Hufa. Tama. Ito nga ang Fengling yan. Fingling yan? Ng Phoenix. Pinatay mo ang Phoenix! Tingnan ka pa sa ini ko, itapag niyo okay. Maraming ako wali, magagusto ka pang luto ng kanin? Ikaw pa namang gusto ng baiway ko. Marina nga ang pinakasimpleng hakbang sa pagluluto. Anong magagawa mo kahit may fingling yan ka? Nasasayang lang iyan sa kamay mo. Nakakahiya ka para sa baiway do. Iluto muna ang kanin, saka mo pag-ainitan. Anong klaseng pamamaraan ba yan? At saka, napakaliit ng apoy na iyan. Di ba mainitan po yan ng apoy? Gusto mo bang maluto ang kanin? Walang kwenta talaga, wala ng lakas, hindi pa marunong magluto ng simpleng kanin. Mugusgo, tigilan mo na. Huwag kang magpahiya bilang isang maguluto. Mas mabuti pang panoorin mo ako magluto. Matuto ka kahit konti. Para pagdating ng araw na mahirap ka na, makakakuha ka ng trabaho sa isang karinderya at hindi ka mamamatay sa gutom. Ngayon ka pa nagpalaki ng apoy, matagal na dapat itong gawin. Maraming masusunog na ang kanin, di ba? Talagang matatalo ka, walang kwenta. Kahit hindi ka marunong magluto, huwag mong sayangin ang pagkain. O baka naman akala mo, dahil nandito ka na sa Gichudian, kailangan kang gumawa ng kakaibang lutuin na hindi makakain ng tao para mapaboran ka ng dalawang hufa. Hoy, ang layunin ng Gichu diyan ay lumikha at mangolekta ng pinakamainam na pagkain sa mundo. Hindi ang ganitong basura na ayaw na ng aso. Naiintindihan ba? Tigilan mo na sayang ang pagkain. Hingin sa kiya hindi marunong magluto. Kung sa kiya ayaw magulwaring runong. Ikaw, sige, magpatuloy ka sa kalukuhan mo. Tapos na ako. Dalawang hufa, pakitikim na po. Si Chura, makintab at parang perlas ang kulay. Bawat buti ng kanin ay perpektong nababalutan. Gims ma. Mabuti, maganda. Malambot pagkakain at puno ng amoy ng itlog. Parang naramdaman ko ang init at pagmamahal ng tahanan. Nakakangap talaga si Kisongsu. Ay pala siyang spiro na nakas. Nakakagawa pa rin siya ng binuong masarap na sinangam. Wala nang silbi ang pagsisikap mo ngayon. Ang sinagag ko, pinuri pa ng mga dakilang master na malapit ng maging Diyos. Gusto mong talunin ako. Nasusunod na buhay ta. Ko, mo praba. Sa paraan ng pagluluto ng basura na iyan, kahit anong lalabas ay kalat lang din.
Kalat man o hindi, kailangang tikman muna para malaman. Yeswe, kita mo, ikaw na basura, ginagastos mo pala ang oras mo sa ganyang mga walang kwentang bagay. Kaya naman hindi ka nga marunong magsanad ng kanin. Kahihiyan talaga sa inyong sekta. Sa itsura, pati na rin ang gintong kulay, mukhang maganda. Pero hindi naman laging totoo na pag maganda ang itsura, maganda rin ang lasa. Totoo nga ang hinala ko. Pagkakain, tuyo at matigas. Basura lang talaga ito. Alam ko nang hindi kayang talunin ng basura na iyan ang katulad ko. Mukhang ako ang panalo sa pagtataksang ito. Tama, sa itsura man o sa lasa, si Ji Zongzu ang mas mahusay. Kaya ang makakapasok ngayon sa Gichu DNI. Sandali. Hindi pa ako nakatikim. Anong maganda sa pagtikim ng ganyan? Paano makukumpara ang basura na iyan sa masarap na pagkain ni Ji Zongsu? Huhufa, alam kong patas ka. Bakit pahihirapan pa natin ang iyong bibig sa basura na iyan, hindi ba? Sinabi ko na walang kailangan man. Bakit mo pa sarili mo pahihirapan? Huhufa, ikaw. Ang sarap nito. Kung ang sinangag na ganito ay tatawagin pang basura, wala na talagang masarap na sinangag sa buong mundo. Hujichun, nababaliw ka na ba? Masarap mo pa sasabihin ganyang basura. Atin po yun, kaya ka mo ibang saya. Kung puri na ganawan kasama ang lasa, bakit mula nang matikman mo ang sinangag ni Muguzo? Hindi ka pa tumitigil sa pagkain? Gago! Ang basura na yan, hindi ko. Paano mangyayari yan? Paano ito nangyari? Bakit parang pamilyar ang amoy na ito? Bakit ako umiiyak? Nanay! Miss na miss kita. Paano nangyari ito? Basura lang naman ito, di ba? Ano nangyari ito? Ilang dekada na akong chef. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong sinangag. Subukan ko lang lahat ng hulas na sa buong mundo. Paano ito nangyari? Bakit? Bakit mo ako pinatikim ng ganitong sinangag? Pinatikim mo ako ng ganitong sinangag? Pag hindi na ako makakainom nito, anong gagawin ko? Paano na ako mabubuhay? Malinaw na ang resulta. Huhufa, ipakip mo na. Ang nagwagi sa paligsahang ito ay ang pinuno ng Baiweiku, si Muyons. Ugol naman sa iyo. Ayon sa alituntunin ni Wan Hufa, ikaw ay magiging alagad ng aming Gichudian. Ano ako ng espasubo? Isa pa lang! Bogoso, makapasok ka na. Pero ang sinangag na iyon, iwan mo na rito. Akin yan! Akin! Ako pala. Dayan Sudaren, nandito na siya. Tumayo na kayo. Buguzhu, dumating ka rin. Sa wakas. Kilala mo ako. Hindi lang alam ng Diyos na ito na darating ka. Alam ko rin. Kung bakit ka na parito? Ikaw, para dito ka ba na parito, hindi ba? Ano ang kondisyon mo? Kahit ano ang mayroon ng Baiweiku, ibibigay namin lahat sa iyo. Ang mga kalat ng Baiweigu mo ay hindi karapat-dapat sa paningin ko. May musbin. Isang Qianyan ko lang naman iyon. Isa nga itong tatlong pangunahing kayamanan ng Gichudian ko, pero hindi ito palaging kailangan. Siyempre, maaari ko itong ibigay sa iyo. Pero, Diyos, sabihin mo na lang ang diretsyo kung ano ang gusto mo. talagang matapang ang Guzyo. Simple lang ang kondisyon, manatili ka sa Gichudian ko at maglingkod sa akin. Impossible.
Dapat malaman mo, ang Gichudian ko ang pinakapinapangarap na lugar ng lahat ng mga chef cultivator sa Dongzhou. At tatanggi ka sa akin. Bakit hindi ako patanggi? Kung maraming gustong pumasok, ibigay ko na lang sa kanila ang pagkakataon. Pero ako, hindi talaga ako mananatili. Sa tingin mo ba may karapatang tumanggi ka sa akin? O marami ka bang panahon? Nakuhain. Alam ko, gusto mo ang Qianyan Shengo para maibalik ang kaluluwa ng iyong mahal sa buhay. Kung kaya't nagmamadali kang naparito. Konti na lang ang oras niya, hindi ba? Imbestigahan mo ako. Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay, tatanggap ka ba o hindi? Huwag mong isiping susuko ako sa ganitong paraan. Hindi kailanman maglilingkod sa'yo. At ang Qianyan Shengo, makukuha ko iyan. Muyonze, napakalaki ng iyong kapal na mukha. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang Qianyan Shengo. Kung hindi, gigibahin ko ang Gichudian na ito. Ikaw pa ang magigiba ng Gichudian. Panaginip ka na lang. Kaya mo ba? Subukan nating malaman. Muyons, huwag kang gumalaw. Hindi ba natin pinag-usapan ang lakas ng Tianzu? Ako pa lang, hindi mo kayang talunin. Ganoon ba? Subukan ko nga. Tama na. Yuhufa, umurong ka muna. Pero Tianzu. Hmm? Opo. Karapat dapat nang maging gusto ng Baiwei Crew. Hindi ako nagkamali sa iyo. Tumahimik ka na! Ibigay mo ang Qianyan Shengo! Malakas ka nga, pero laban sa akin, malayo ka pa rin. Huwag mong mahupelaman! Hindi pa ako para sa Qianyan Shengo. Maging diretso ka! Ibibigay mo ba o hindi? Kung ibibigay ko, Ano ang magagawa mo? kung hindi ko ibibigay, ano naman ang magagawa mo? Wala akong pasensya para dito. Kung hindi mo ibibigay, huwag mo akong sisisihin kung gumalaw na ako. Muyons, gumalaw ka man o hindi. Iisa lang ang magiging resulta ngayon, ikaw ang magiging pinakatapat kong alipin. Gusto mo akong gawing alipin mo? Sa susunod na buhay! Walang silbi ang persahang pigilin ka. Mas mabuting tingnan natin ito. Kuya Yunzi, nandito ka ba? Naghihintay sa iyo si ate at ako. Minyaw! Sure! Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mahalaga kung ano ang gusto ko. Ang mahalaga, totoo ka bang gustong iligtas sila? Muyensi, katapatan mo lang ang kailangan ko. At ibibigay ko sa iyo ang milenaryong ginseng na ito. Para sa iyo! Maaari ka rin magpaalam sa kanila ng maayos. At tapusin ang lahat ng ugnayan mo sa mundong ito. Pangarap mo lang! Bilang tagapagmana ng Baiwegu, hindi ako magiging alipin ng sinuman. Oh, matapang ha! Pero ano ang mapapala ng katapangan mo? Kung wala ang milenaryong ginseng na ito, wala kang magagawa kundi. Panoorin silang mapatay! Sinubukan mo silang gamitin para takutin ako. Wala ngayon. Patay ka na sa akin. Ang lakas ng loob naman. Akala mo ba kaya mo talaga akong talunin? Ang baiway ko ay higit pa sa pagluluto. Higit pa sa pagluluto. Ipakikita ko sa iyo ngayon. Bilang tagapagmana ng Baiwegu, gaano kalakas ang tunay kong kakayahan? Muyons! Kung gusto mong kumilos na yon, garantisado ko. Eh kung kapag di masalsa. Ano ibig mo sabihin? Tingnan mo dito. Yuns, Chidge. Ikaw ba yan? Hindi kasi Yuns, Chidge. Sino ka? Kalimutan mo na si Yuns, Jedge. Kailangan mo ba ng tulong, ate? Nandito si Ziki Judge para tulungan ka. Huwag!
Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Ikaw! Muyonse, isang salita ka lang, lumuhod ka at tawagan mo akong amo. Ibibigay ko na sa iyo ang ginseng. Madali lang iyon. Pwede ka na rin iligtas sila. Kung hindi, hindi ko masasabi kung anong gagawin ni Wanziki sa kanila. Hayop ka! Kung may mangyayari kahit anong pinsala sa kanila, papatayin ko ang buong Gichu diyan. Pag-isipan mo ng mabuti, hindi katagalan ang tiis ng barrier na iyon. Sasabihin ko sa iyo, Ang taong iyon na si Wanziki, walang kabutihang loob. Ang babaeng mapupunta sa kanya, hindi mabubuhay ng maayos, hindi rin makakamatay ng marangal. Mukhang konti na lang ang oras ko. Tama! Kaya, lumuhod ka na agad. Tawagin mo akong amo. At sumuko ka na sa akin. anong nangyayari? Ano yung kinain mo? Ako, ang duhangdan na halos kalahati ng buhay ko ang ginugol para gawin. Duwang Dan? Sumakit yung ginadukoy sa mga kwento na nagpapalakas ng kapangyarihan sa maiking panahon. Pero walang lunas ang duwang Dan na iyon. Ikaw, para lang sa isang sanga ng Pianyan Shenko. Iniangay mo pa ang sarili mong buhay. Napaliw ka na ba? Hindi. Hindi lang ito para sa Tianyan Shenko. Kasama rin doon ang buhay ni na Mingyao at Sur. Kung hindi ko sila mailigtas. Para saan pa? Kumapit ang lason para palaksin ang sarili. May kapal ka talaga. Pero akala mo ba kaya mo akong talunin? Tawa ko lagi, kahit wala akong gawin. Kahit hindi na ako kumilos. Mamamatay ka rin sa lason. Kaya papatayin kita bago pa ako mamatay. Papatay kita. Makukuha ko pa rin ang Tianyan Shenko. Sira ulo ka ba? Ayaw ka nga na ipit piulas. Ikaw, kahit mapatay mo ako. Wala ka lang. Tapos mo, ikaw ay magiging sula na hindi ang makapag-isip pa. Wala akong pakialam. Basta! Paililigtas ko sa Mingyao at Sur. Kahit mamatay pa ako. Okay lang! Nalasan ka na at inialay mo pa ang lahat ng iyong lakas. Gaano ka kaya? Katagal na, matatayuan. Kaya, nang matagal. Basta matamaan kita. Sapat na! Akala mo ba kaya mo akong saktan? Huwag, Diansu! Huwag, Diansu! Hindi ka ba handang mamatay para sa akin? Diansu, maawa ka sa akin. Ayaw kong mamatay. Ayaw mo mamatay. Gusto mo baka ako na lang. Mamatay ko ay. Huwag mo kalimutan. Ako ang inulang Gichiden. Yuhufa, Huwag ka mag-alala. Hindi ko malilimutan ang sakripisyo mo. Diansu! Ako ang tapat na tao sa inyo sa buong Gichudian. Gusto ko laging nasa tabi ninyo. Isipin kayo, kung ganyan kakatapat, Kung ganoon, ikaw na lang ang... ba't sa akin? At mamatay. Ang yang-yang ay. Tignan mo lang. Silvina, ako ay maghihiganti para sa iyo. Gago ka! Nasibihan, gusto sabi, kalasag, kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Parang, hindi ka rin ganoon katapat. Kung ganoon, mamatay ka na! God! Ako ang papatayin mo! Panaginip ka na lang! Nagulat ka, no? Hindi ako namatay. Ikaw naman ang naging walang silbi. Tingnan natin ngayon kung paano mo kahit ang akin. Muyons, ito ang gusto mo. Diba? Sabihin Ko sa'yo. Masisira ko ito. Ano niyo, ibibigay sa iyo. Huwag!
Moyons, Pakinggan mo ako! ang dalawang babaeng iyon ay patay na patay. Gusto ko sanang gawing bagong guardian ang katulad mo, pero pinili mong mamatay. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ka, kukunin ko pa rin ang iyong golden core, pero hindi naman ako masamang tao. Bago ka mamatay, hahayaan kitang makita pa ang iyong dalawa. Dalawa mo? Hay, kapatid, hintayin mo ang kuya mo. Malapit na. Tarahin na ako. Mingyaw! Sure! Sa golden core na ito na nalaso ng duho ang Dan. Ako, makakagawa ng pinakamatapang na lason sa buong mundo at pagkatapos, ang buong mundo ng mga cultivator sa Dongzhou magiging akin. Mula ngayon, ang inyong Baiwegu ay mawawala na sa mundo ng mga cultivator. Magkailanman! Kapag nasakop ko na ang buong mundo ng mga cultivator, ay na, hindi ang mga cultivator niyon, ang mamay. Ang mga ipinagbabawal na pagkain. Sa oras na iyon, magiging immortal na ako. Tapos na ang iyong mga pangarap. Sino? Paano yun posible? Ang boses na iyan. Parang si Muyonse. Nag-imahina lang kaya ako. Paano nangyari ito? Hindi ka patay ka? Hindi ka talon! Pinatay mo ako. Pero dahil sa iyo, nagkaslam ko. Nawala ang aking golden core, pero naging mas dalisay ang aking kaluluwa at dahil doon, nakamit ko ang divine status. Pero ang aking kaluluwa ay naging mas dalisay. At dahil doon, nakam ko ang banal na kalagayan. Ang nakatayo ngayon sa harap mo ay ang pinakadakilang Diyos ng pagluluto na nagkamit na ng kabanalan. Impossible! Kapalo! Sige mo, nag-off the time on. Nagawa kitang patayin noon, magagawa ko ulit ngayon. Huwag! Hindi pa ako pwede mamatay. Hindi ka maaaring mamatay ang Panginoon ng Palasyo. Kailangan ko pang maabot ang kabanalan. Sige, Kuya Yunzi! Patawad! Susulat lagay. Hindi na kayang humawak pa. Hoy, bait na patid. Nandito na ang kuya mo. Huwag kang mamamatay agad, munting prinsesa. Hintayin mo muna akong matapos. Lumayas? Tikil! Hayop ka! Buhay ka pa pala! O sabihin ang aming pinuno ay... May ayon! patay na ang inyong pinuno. Katotohanan iyan. Ikaw naman ngayon. Hindi! Hindi yun possible! Huwag! Awak ako buhay! Gagawin ko ano man gusto mo! Follow my! Pingyaw! Sure! Kuya Yunzi, narito ka na rin sa wakas. Akala ko pa naman. Akala ko hindi na kita makikita pa. Okay na, nandito na ako. Okay na lahat. Putan, Sing. Uwi na tayo. Kompleto na ang lahat ng sabak. Ngayon ko na ang susuan huihan din. Mabubuo ulit ang iyong kaluluwa at magiging ayos na.
Swear, kapatid, ilang araw na si Yun sa kwarto mo. Natatakot ang ate na mapagod ka. Paano kung ngayong gabi, papuntahin na natin si Yun sa kwarto ng ate? Ate, kakabalik pa lang ng iyong kaluluwa. Baka mapagod ka at masira na naman ito. Hayaan mo muna akong samahan si Yuns ng ilang araw pa. Kaya nga dapat pumunta si Yun sa ate para palakasin ang kaluluwa ko. Ilang araw na akong nakahiga sa kama. Nag-iisa at hindi makatulog. Huwag kang mag-alala, ate. Ilang araw pa, papuntahin ko na si Yuns, kuya, para tulungan pang palakasin ang kaluluwa. Lexan, cheer kapatid. Bagong kasal nga kayo ni Yuns eh. Pero hindi naman ibig sabihin monopolyo mo na siya, di ba? At saka, ate pa rin ako dito. Sabi nga ng ate, bagong kasal kami, kaya dapat samantalahin ang pagkakataon habang mainit pa ang simbuyo, di ba? Ano? Ibig mo bang sabihin, wala na akong dating kayons? Anong nagawa sabihin sa akin yan? Wala si Tongyay. Malmog ang sararing. Sino ang nakatakot? Magsabong na tayo. Ang mananalo, kasama si Yuns, kuya, matulog. CJ, halika. Halika na! Halika na! Halika! Ano ba yan ng kwento? Hindi na ako makatulog eh. Yuns! Kuya Yuns! Kuya Yuns! Bakit na hindi pumunta? Kailan ka pa darating sa kwarto ko? Kuya Yuns gusto ko ulit subukan yung ginawa natin kagabi, yung... Ano ba yung ikaw at yung iyon? Alin ba talaga? Ayaw mong malaman, yun ga yung iyon. Alin? 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 Tama na. Bakit pa kayo nag-aaway dyan? Sige, sama-sama na tayo.